Today, ako ay mag-aayos ng aming Christmas tree. Dahil malapit na ang Pasko at medyo late ang aking pagde-decorate. At lalong-lalo na guys, ayan no, kung nakikita nyo sa araw-araw ng mga vlog ko, sa mga ilang taon na, nandyan lang yan lagi. Para araw-araw, Pasko, mag-decorate muna ako ng aking Christmas tree dito sa bahay. So, ayan guys, kahit hindi man Pasko, araw-araw ay Pasko dito sa bahay, pag nakikita ko yan, o, diba? Malayo man tayo sa ating mga pamilya, yan, sa mga kapwa ko OFW na naninirahan sa iba't ibang bansa, yun ay, kumbaga, idaan na lang natin sa pagde-decorate. So, ayun guys, dyan na muna kayo at mag-ayos muna tayo. Sandali na nyo naman. At ang aking Christmas tree ay nasa taas pa ng cabinet dahil kung naalala nyo sa vlog ko nung last year, binalot ko yun sa plastic kasi ganun talaga. Plano ko actually guys, kahirap naman ito, ganyan-ganyan ako. Plano ko actually guys, teka lang, magkwento muna ako. Napasarap sa kwento eh. Nagpaplano actually ako guys, bibili ng malaking Christmas tree. Pero, sa susunod na lang siguro kasi may Christmas tree pa naman ako. Di baling maliit muna ang Christmas tree natin. Basta importante, healthy tayo at masaya na ipinagdiwang ang birthday ng ating mahal na Panginoon. So, ayun guys. At syempre kasama ang pamilya. And syempre miss ko rin ang pamilya ko sa Pilipinas. Pero ganito talaga ang buhay natin. Kailangan natin lumaban sa araw-araw. At lalong-lalo na sa parating na Pasko dito sa Nepal na hindi sila talaga nagse-celebrate at bagong taon. So, sanayan lang talaga guys. Basta ang importante, healthy lang tayo, masaya lagi. At unang-una, syempre, yung huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa Kanya, sa buong may kapal, sa lahat ng mga blessings. So, yun lang importante sa akin, guys. Ayun, dyan na muna kayo at mag-decorate ako. Kunin ko muna, guys, yung aking, teka lang, ayusin natin. Ang aking Christmas tree. Dahil nandun sa loob ng kwarto ng aking brother-in-law. Sandali at ako ay aakyat doon. Dyan na muna kayo, ha? Sandali. Guys, parang kailan ko lang ito tinago. Parang last year lang. Ngayon, bubuksan ko na naman siya. Si My Loves at saka si Daddy. Baka si Daddy nasa taas na naman. Si My Loves kasi, ang routine ni My Loves lagi. Kahit pa naman nandito si Ama, ayun guys, naglilinis. Siya talaga yung naglilinis dito. Naglilinis din naman ako guys, pero pag wala na si Ama dito, more na ako sa kusina, ako yung talagang naglilinis. Tapos, si My Loves din guys, tsaka kung nakita nyo rin sa vlog ko, yan si Buwan, nagiging active na rin. Tulungan kaming tatlo. Hindi lang yung ako lagi sa kusina dahil iba na kasi ngayon, ako pa yung mismo kasi nag-edit ng mga videos ko guys. Tapos, nag-iisip ako ng mga content ko sa araw-araw, kung ano pwede kong ma-share sa inyo. And syempre, baka sa next week, si My Loves ko, magiging busy na siya. Kasi, alam nyo ba guys, may gusto rin akong ibalita sa inyo. Upo muna ako, makipagkwentuhan saglit. Yun. Bali, si My Loves guys, may gusto akong ibalita sa inyo at masayang-masaya po ako. Dahil may bago na po siya actually trabaho. After ilang years, na nakapagpahinga din kami from abroad na since settled na kami dito sa Nepal is nagkaroon ulit siya after 2 years ng panibagong trabaho. Home base po ito guys and direct siya from US. Kasi may nag-refer po sa kanya ay walang iba ang kanyang kuya. So, na-interview siya via Zoom. And ayun, may mga hiningi sa kanyang mga requirements. And napasa ni My Loves ko yun. At saka, hindi ko na rin sasabihin sa inyo guys kung magkano ang monthly. Baka sabihin nyo naman mas mayabang ako. So, tama na yung magkakaroon din siya ng sahod, at least monthly. At malaking tulong din yung talent niya sa pagkuha ng mga litrato dahil yun ay hindi basta-basta na trabaho na binigay sa kanya, and lalong-lalo na ang mga amon niya is puti at hindi ganoon kadali na maipasa niya yun. So, naniniwala ako sa talento ng asawa ko. So, kaya I'm very proud of it dahil sa kuya niya
And ayun, actually guys, mag-start siya December 10. So ayun, home base ang magiging trabaho niya, and syempre yung timings niya is from US yun. So monthly yun guys, na magkakaroon na ulit siya ng sahod. And nagpapasalamat talaga ako kay Lord, and lalo-lalo na syempre sa brother-in-law ko na hindi niya talaga kami pinapabayaan. Dahil alam niya naman ever since na bago pa man kami, kung ano ang buhay namin meron ngayon, kami namang mag-asawa ay hindi din talaga nagpabaya. Bago pa naman to nangyari ang lahat-lahat. Alam nila yun. Kaya lagi nga nila sa amin sinasabi, eto na yung time na kung saan kayo naman yung mag-relax. At kami naman ang bahala sa inyo. Lagi niya yan sinasabi sa akin kasi tinatanaw talaga nila yun. Kung ano ang past na buhay mayroon kami before, at kung ano ang mayroon kami ngayon. Kung ano man siguro ang mayroon kami ngayon, hindi ko man masasabi na mayaman sa pagmamahal bilang isang pamilya meron kami. Pero yung masabi nyong may kaya, ganto ganyan, pare-pareho lang po ang buhay dito sa Nepal. Nakikita nyo lang yan, malalaki ang bahay, pero sa totoo lang po, pare-pareho lang ang buhay dito sa Nepal. Walang mayaman, walang mahirap, dahil kung may mayaman talaga dito sa Nepal, hindi na talaga po mag-uulam ng mga patatas ang mga mayayaman dito. Kasi parte na talaga ng buhay ng Nepal ang mag-ulam ng patatas, mayaman ka man o mahirap. O diba guys, sa matangan ng Diyos, pantay-pantay lang tayo. So yun, walang mayaman dito sa Nepal at walang mahirap. Lahat ay pantay-pantay. Ang mga mahihirap po dito, masasabi nyo, ay maliit ang bahay, kaya mahirap. Pero po, ang ulam ng mayayaman dito at mahirap ay isa lang. May patatas pa din. So yun lang po ang masabi ko. Amen. So ayun guys, magpe-prepare na ako ng aming Christmas tree. Andiyan na muna kayo. So guys, ito ako at tayo mag-aayos ng ating Christmas tree. Punasan ko muna ito guys kasi madaming alikabok. Alikabok siya. Sana ba yung spray namin dito eh? Tingnan nyo guys, nakamedyas ako. Sobrang lamig talaga dito. Diyos ko, hindi pwede. Naligo ako dahil ay araw. Papaaraw tayo mamaya-maya. Teka lang. Lilipat ko muna itong camera natin para makita nyo ang bongga. Kung ang bongga ko na Christmas tree. Yan. Makikita nyo naman ang aking cute na Christmas tree. Ang aking Christmas tree. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holidays. This season may we never forget the love we had for Jesus. Let him be the one to guide us in another New Year stars and made the spirit of Christmas be always in our hearts. Every prayer and every song the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like the stars bright of the first Christmas morn is bright to the manger. That child, the Christ was born. Ay, paborito ko talaga yan, guys. So come, let us rejoice. Come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Diba, guys? Let's sing Merry Christmas and a Happy Holidays. This season may we never forget the love we had for Jesus. Pasensya na po kasi feel ko lang kumanta nito. Talaga paborito ko talaga yun eh. Talaga guys, ako guys, kahit ano pa ang mangyayari, basta sa tuwing Pasko, kahit ano pa yan guys, may Christmas tree talaga ako. Hindi pwedeng wala ako Christmas tree. Kahit tanim pa yan ni Ama, gagawin kong Christmas tree, guys.
bibili pa ako ng ibang decoration. This time na winter. Hirap talaga. Kasi parang patagal na patagal ang winter dito sa Nepal. Grabe, sobrang lamig. Kaya dapat pag after ko maligo, itadry ko talaga yung buhok ko kasi pag hindi, yung lamig talaga guys, kakaiba talaga. Alam mo yun, ramdam mo talaga yung pagpasok sa katawan mo ng lamig eh. Lalo pag ikaw ay isang cesarean. Sa lahat ng mga nanay na katulad ko na operada o CS, ito lang ang masasabi ko, yung talaga pag sa lamig, lalong-lalo na kami dito sa Nepal, walang mga heater ang bahay. I-share ko rin sa inyo pag tuwing gabi, ano ang ginagawa ko at ano yung nakakatulong sa akin sa tuwing gabi dito sa Nepal bago kami matulog. May mga orasyon ako guys na ginagawa, so abangan nyo yan at i-share ko yan sa inyo. At napakalaking tulong sa akin ang bagay na iyon guys, sa tuwing gabi. Meron na ako sa higaan ko niyan guys. Diyos ko, kahit mag-snow pa dyan sa labas, wala na akong problema. Si Buwa naman talagang nag-heater yan. Kung nakita nyo yun sa kwarto ni Buwa, may heater si Buwa. Gawa nga na, syempre, sa tanda ni Buwa at sa hindi na si Buwa ganun kalakas guys. So, syempre, yung matanda, hindi niya talaga kaya na kahit siya nga tumanda na sa lugar na ganito. Gabi-gabi yung kwarto ni Buwa parang may apoy yan. Kaya nga si Johan, sabi niya, gabi-gabi daw yung kwarto daw na ni Buwa niya is parang may apoy. Kasi talagang si Buwa, hindi niya kaya ang lamig guys. Siyempre sa edad na niya at lalong-lalo na mild stroke si Buwa. Gabi. At nagpapasalamat ako kay Ate Japan dahil kung hindi dahil sa kanya na pinadala sa akin yon, Diyos ko po, siguro nag-ipon na ako dito ng mga bote, ng mga beer na iniinuman na ni My Loves ko. Di pala beer, mga rum ba yun? Rum, yung mga bote na inaano nila kasi yun ang ginagamit ko, nilalagyan ko ng mainit na tubig. Pero since dumating sa buhay ko yung pinadala sa akin ni Ate from Japan, napakalaking dyan. So, ayun guys. Ako ay magde-decorate. Alam nyo ba na, di ba bawal kami mag-celebrate ng lagay ng mga lights sa kanilang paniniwala. Pero ito naman ay, hindi naman nila paniniwala ito. So, allowed ako na maglagay. Dahil kami naman ay nagre-respetuhan sa pamamahay na ito, lalong-lalong na yung sa paniniwala ko. Ako ay hindi man pressured na gagawin ko ang hindi ko kinalakihan ng isang bagay. Alam nila ni Ama yun at tanggap nila yun. Kaya nga sila naglagay na doon ng mga lights sa Amerika, Christmas tree at pinapadala nila sa akin. Sa akin kasi siya ang nagde-decorate doon. Bala ko talaga guys bumili ng mataas na Christmas tree pero sabi ko wag na kasi ako lang naman yung magliligpit. Alam niyo yun guys, pag ikaw lang yung lahat. At kasi hindi man sila makaka-relate guys kung ano ang Christmas tree, kung paano i-decorate. Katulad ko din na pag sila may festival, syempre makikisama ka dyan. Pero yung sinasasabihin mo na
makakarelate. Kahit hindi ka talaga makakarelate, kumbaga magaano ka lang na ma-appreciate mo din kahit papaano. Ay, ganyan pala ang kanilang pag-celebrate. Pero kung sasabihin mo na talagang kung anong mga ginagawa nila, ayoko naman na ganun guys. Nagagawa ako ng ganun na hindi ko naman yan ginagawa. Basta andun lang ako, yung presensya mo ba. Ganon din sila, hayaan din nila ako kung ano yan ang gagawin ko. Sabay din sila sa akin, parang ako din sumasabay din sa kanila. Ganon lang yun. Enjoy din. May lights ako na binili na malalaking stars. So, bumili ako nun. Kasi yun talaga ang bala ko. Maglagay ako ng mga lights dito. Basta andyan yung spirit ng Christmas. Andyan. Diba guys? Chocolates pa guys, oh. Tingnan nyo, oh. Dala pa to ng brother-in-law ko, oh. Galing Amerika. Ito po, oh. Stars ito. Dalawa dapat to guys. Mabuti na lang. Habang nagbabayad kami ni my loves ko, nakita ko, dalawa yung bibilin ko. Marami nang nakapila sa counter. Dalawang box ito ang binili ko. Hindi ko pala alam kasi wala namang mga sales staff doon na mag-a-assist sa'yo unless na magtatanong ka. So, nung nakita ko, naka-display, ito lang yung mga stars. Akala ko, pare-pareho. So, kumuha ako dalawang box kasi gusto ko sanang maglagay dun sa labas ng bahay. Kaso lang, yung ano ba, yung kuryente, mahirap i-connect. So, ganito siya guys, oh, ang binili ko. Ayan, yung mga stars. At ito ay isasabit ko dyan sa likod ko guys, sa taas. So, ayan guys, ayusin ko muna itong Christmas tree ko. Ilalagay ko doon. Tsaka may papakita pala ako sa inyo guys. Guys, ito. Ay, napakan ko. Ito guys, ayan. Nakuha lang ito ni My Loves ng libre. Kita nyo guys, ang lalaki oh. Ang dami doon daw. Sabi ko bakit dalawa lang yung dinala mo. Balik tayo doon, magbitbit ako ng plastic. Hinahiya siya. Sabi ko, ano ka ba? Lalo na sa Pasko. Dinidisplay namin yan. Tapos kinakabit yan sa Christmas tree. Alam nga naman ikabit ko sa Christmas tree. Guys, ang laki-laki nito oh. Yan. Di ko alam anong pangalan nito guys. Sana i-comment nyo kung anong pangalan nito. Tingnan nyo guys, ang lalaki pa. Kaya sabi ko, bakit dalawa lang? Kung libre naman doon at tinatapon lang nila. Kuha tayo, balik tayo doon. Saan ba yung banda niya? Wala na doon. Alam ko, nahiya lang siya. Kaya tingnan nyo guys. O diba? So, nilalagay ko yun sa center table namin dito. And now, aayusin ko ito guys. Diyan na muna kayo. Nalagay dito natin guys, oh. Ang galing ko muna ito. Nanyo nakakatuwa kaya ito, yung regalo sa brother-in-law ko. Next, lipat natin. Igilahan ko na lang ito na po. Diba? Pasko, si My Loves! Ay, sorry. Teka lang, anong nangyari dito? Nag-aayos na si My Loves, oh. Yan. So, ayan na guys, oh. Nilagay ko dyan. Tapos yung aking Christmas tree. Bibilhan ko na lang to ng cover. Lalagyan ko to ng green na placemat dyan. Yan. Saka bibili pa ako ng ibang decoration. Yan. Tapos ito. Diba? Tama-tama yung mga una ni Ama o pula.
Okay na yan, guys. So, ayan. Sahod natin. Yes. So, ayun guys, tingnan nyo. Diba? Difficult to subdue. Stuart, what did you think of what you saw from him? Bruno Fernandes. And he's made it a break. Gulat ako guys, nanonood ang aking My Loves na Tagalog. May subtitle pala. Ano pala ito? Arikasa. Arisaka na parang Japanese. Nung 12 anyos ako, Yan, tingnan nyo guys. pinaskin ng mga dagali ng barangay namin. Sinisira yung mga dingding namin. Subtitle 3 siya. taon pa, tiniis ng mga kapitbahay namin bago sila. Nanonood naman talaga si My Loves na Tagalog na mga pelikula. Na siyang unang Sa nagsabi na Netflix kailangan gawan pa ng ito paraan yan. ng May subtitle lang.